At dahil isang high-profile detainee, hihigpitan daw ng AFP ang pagmamantay kay retired Major General Jovito Palparan na nahaharap ngayon sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Si Senador Antonio Trillanes nga, ibinungkahig sa isang military detention facility ikulong ang tinagurian ng ilan na berdugo. Yan po pag-uusapan natin kasama ang UH resident analyst, Professor Winnie Monsod. Professor Monsod, good morning. Magandang umaga, Ivan. Magandang umaga, mga kapuso. Napupunan niyo ba? Ang militar, he's not involved in this. The one who is asking for him to be put in military jail is Trillanes, not the military. They have not said any word about it. Bakit pa kaya? No? Number one. Number two, this is not all about military and civilian. This is all about how comfortable si Palparan is going to be. Kagaya ng mga senador, bakit sila ando doon sa Camp Crame? Ang ibig sabihin nun, mga senador sa Camp Crame, si Palparan sa, wherever military, at saka the rest of us, kung baga we got jailed, ando doon tayo sa Bulacan City Jail. That's not fair, is it not? But Palparan should not be in a military jail. He's a retired military man. Tsaka sinasabi ni Trillanes na baka matakot yung mga ibang militar, demoralize sila kasi ginagawa nila, ang duty nila, ay by duty ba yung mamamatay tao? Magpapatay ka ng mga sundalo ng ibang, but this is not the duty of a military man to abduct and to kill civilians. Is it not? Of course, ito po yung mga akusasyon, ano? Na yung po yung mga inihaing kaso laban kay dating General Palparan. But General Palparan, I was there when this all happened in 2006. Pumunta ako sa Court of Appeals. Palparan never appeared in the Court of Appeals. Para bang binaliwala niya ang Court of Appeals. Nakakapanggigil. At kagaypunan, kasama din natin ngayong umaga si Ginang Erlinda Cadapan, ina po ni Sherlyn Cadapan. Morning po sa inyo. Good morning. At syempre, abogado po ni retired Major General Jovito Palparan na si Attorney Malyares, Attorney Narzal Malyares. Magandang umaga po. Welcome to Unang Hirit. Attorney Malyares, does General Palparan feel that he is insecure in Bulacan? Yes. He feels insecure? I mean, he was 3 years hiding and he was totally without guards and he was very secure. Why all of a sudden he is insecure in Bulacan City Jail? Is it not because Bulacan City Jail is hot? Not only that ho. Ituloy ko. Kasi tinignan ho namin kahapon kung saan siya paglalagakan. Mga isang dipa lang ho at saka 1/4 ho ang kanyang kwarto at saka maliban sa mainit, ang security matters dahil yan, yung kanyang silda ay narap po sa malawak na basketball court na kung saan nandun ho mga detainees. So kung malingat ho ang gwardiya na masaraw o mabigyan ng kaukulang seguridad ang ating retired Major General ng EEP, ay malamang po na may mangyari. Isa pa po titawin No less than the Provincial Jail Warden in his comment to RTC Branch 14 Malolos kahapon. Wala hong problema yung accommodation. Ang malaking problema po talagang security dahil may 4 po na detainees doon na suspected NPS, saka may isa pong high profile din na detainee na matay yung kanyang tatay at sinasabi, responsible daw si General Palparan. So he is really bent on avenging his father. So under the given situation, tita, you can imagine with this situation of General Palparan, as far as his security is concerned. Okay, ano naman ang say nyo dyan, Mrs. Cadapan? Yung sinasabi na seguridad doon sa kulungan, nag-assure naman yung provincial Bulacan na makakaya nila. So kung yung kini-question nila na
dahil maliit, siyempre kulungan yun. Pero mas mabuti nga, nag-iisa siya. In fact, ang Bortolina dinidescribe ng aming witness, tatayo, uupo, dyan padudumi sa lugar na yan. Siya may sarili siyang CR, may sarili siyang higaan. I think, yung pagsasabi ng gano'n na, naghahanap lang siya ng convenience and comfort niya. Yeah. Kaya, So kung kayo po, siya. ang posisyon po ninyo, doon siya manatili sa Doon siya Bulacan. mananatili. Attorney, kayo naman po, kung sakaling hindi sa Bulacan Provincial, saan po ninyo gusto? Military facility nga po ba o somewhere else? Kung pagbigyan ho ng hukom, mas lalong maganda ho kung doon sa military facilities. Dahil dati ho siyang militar. Naku, edi... At isa pa ho, pili naman sa PNP Detention Center. Nandun nga ang mag-asawang Tiamson At saka mga high profile din ng mga detainees. Sa ranggo naman ng ating Ni dating, dating Major General Jovito Palparan. May konti naman tayong respeto. Dahil harapin naman niya Ang problema lang, paano malaman pagdating ng araw ng ating mamayan na dapat siya managot o hindi kung wala na siya. So, yan lang ho. alam niyo naman, Attorney Malyari, yes, ma'am, nung tita. siya ay pinapapunta ron sa, while this was in 2007, 2008, ayaw siyang pumunta nung nasa posisyon siya. Nasa posisyon ngayon, wala na siya sa posisyon. He's got to take his licks. He did his, he took advantage when he was in position, and now he's got to take his licks. Like all of us, Filipinos. I mean, hindi lang ako nagsasalita about Palparan, nagsasalita rin ako dun sa mga senador, si Revilla at saka si Estrada, na nasa kulungan na special treatment. Hindi pwedeng special treatment. Kung akusado ka, pupunta ka sa wherever it is that you should be. Hindi ba? Okay. Simple. No special treatment because you are general or a senator or whatever. Final words po, si Mrs. Kadapan po. I would like to comment lamang siya. Nabagit ni Atty. about the Tiamson na nandoon pa sa PNP. Pero maliwanag naman na ang Tiamson, kailangan i-release na sila dapat because sila ay ang mga NDF consultant and that is covered sila doon sa JASIG. Let's save that for another discussion. Nabanggit lang po niya, kaya I wanted to comment for that. Okay po. You are entitled to your own opinion. Pero ang point ko naman dyan, yung sinasabi ni Tita Winnie. Solita, Winnie, I was not a privy to the court appeal sinasabi. Well, I was. Yes. So ito po, and now, it is a matter of speculation and conjectures. Tanungin natin bakit ganon. Di po ba? So, if we conclude na hindi naman dapat sa ngayon, so bakit natin husgahan yung isang taong ang kanyang kasalanan, kung kasalanan din man, ay gumawa ng kabutihan sa ating mamamayan. At narinig ko po, sinabi sa akin, ay pasalamat kami kay General Palparan kung saan siya na-assign. Ay na-maintain ang peace and order. So, pero marami din pong reports na mga nawawala. Marami hong siyang natutulungan. Sinasaway niya, huwag kang pasaway, ito ang pira, magbagong buhay ka. Yan ho. Anyway, mahirap po sa abogado ng sisinungaling at sa nag-iintriga. Anyway, last. Yeah, go ahead. Hindi ako naghuhusga kay Palparan. Whatever the judgment is, that's his. But the point is, under the law, everybody should be treated equally. That's all. Anyway, the matter is in court. Maraming salamat po, Mrs. Kadapan. Attorney, thank you. Maraming salamat din po. And of course, Professor Monsod, thank you very much.